Part 155. Today, we are going to continue our discussion on our new series, In Christ Realities, Part 2. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Here in your house, there is fullness of joy. Here in your house, there is so much joy and rejoicing. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Inuulit ko po ang bagong series, In Christ Realities. Ito po ay patungkol sa ating katatayuan sa harapan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sino tayo, anong naibigay sa atin, at kung ano ang maaari nating magawa dahil tayo ay na kay Kristo. Who we are, what we have been given, and what we can do in Christ and even through Christ. Last week, we talked about God's perfect love. If you remember, last week we talked about that we are perfectly loved by God. Yung ating pong pinag-usapan noong nakaraang linggo ay nasa e-book na po. Just in case you want to get one of our newest releases, e-book, ang title po mga kapatid, Perfectly Loved by God. Get your copy. And I'm sure you will be blessed learning more about the truth that in Christ you are perfectly loved by God. As we learned, in Christ I am perfectly loved by God. Can we say that together? In Christ I am perfectly loved by God. One more time. We already talked about that last week, and we need to move on. Today, we are going to talk about God's forgiveness. Today, we are going to discuss, in Christ, we are completely forgiven. Not just forgiven, but completely forgiven. Not partly forgiven, not partially forgiven, but completely forgiven. To say that in Christ you are forgiven is an understatement. Hindi po yun sakto sa turo ng full grace. Dahil hindi ka lang po pinatawad, ikaw po'y kompletong pinatawad. At yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. One of the biggest teachings of the Bible is forgiveness. In fact, the main theme of the whole Bible is forgiveness, redemption, and reconciliation. Nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanya. Ang tao'y nagkasala, nahiwalay sa Diyos. At sa pamagitan po ng kasalanan, nagkaroon po ng separation dahil mahal tayo ng Diyos. At tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak. Ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem noong unang Pasko. Ultimately, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y mapatawad at mapanauli ang relasyong nasira dahil sa kasalanan at magkaroon po ng forgiveness, magkaroon po ng redemption, at magkaroon po ng reconciliation. So we are going to talk about complete forgiveness. Ano ba ang turo ng Biblia kapag sinabing completely forgiven? I want to share with you 4 things today. I will be talking with you about the basis of forgiveness,
the extent of forgiveness, the results of forgiveness, and finally, we are going to talk about our response to God's forgiveness. Let's begin. Number one, let's talk about the basis of forgiveness. Ano po ba ang pinagbabasiha ng pagpapatawad ng Diyos? Tayo ba'y basta lang pinatawad? Sinabi lang ng Diyos, pinatawad ko na kayo, na walang basihan? Ano po ang pinagbabasihan? Bakit naniniwala tayo na tayo nga ay pinatawad na sa ating mga kasalanan? In the Old Testament, it is very clear that the basis of forgiveness is the shedding of blood. Look at the scripture. Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Yung word na atonement, ang Hebrew word na ginamit po ay kapar, meaning covering. Ang nagtatakip ng kasalanan doon sa lumang tipan ay ang dugo ng hayop na inihahandog sa ibabaw ng dambana. Hindi po maaring maalis ang kasalanan sa panahon ng lumang tipan. The best that the Old Testament can offer is temporarily cover your sin. Yun po ang kayang gawin ng dugo ng hayop. Pansamantalang takpan ang kasalanan ng tao. Habang hinihintay ang ultimate and final solution, the shedding of the blood of Jesus Christ. Kumbaga, yung Old Testament ay first aid, band-aid, pansamantala, upang ang kasalanan ng tao ay pansamantalang matakpan sa pamagitan po ng paghahandog ng dugo ng hayop sa ibabaw ng dambana. But of course, you know, ultimately, ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng final solution through the shedding of the blood of Jesus on the cross. We call it the finished work of Christ. Hebrews chapter 9, verse 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ano po ang requirement para magkaroon ng forgiveness? The shedding of blood. During the Old Covenant, it is required. Now look at the verse. It is required. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed. How? By the blood, with the shedding of blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hindi po optional ang paghahandog ng dugo sa ibabaw ng dambana. It is a necessity. It is a requirement. The basis of forgiveness is the shedding of blood. Ito po ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang paghahandog ni Cain. At ito rin ang dahilan kung bakit tinanggap ng Diyos ang paghahandog ni Abel. Natatandaan niyo po bang magkapatid na Abel at Cain? Cain at Abel. Ang handog ni Cain ay gulay, bunga ng kanyang mga gawa, sapagkat siya po'y isang magsasaka. Ang handog naman ni Abel ay tupa, ang dugo ng tupa sa ibabaw ng dambana. Maliwanag po na makikita natin sa storya na tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Sapagkat ang handog ni Abel ay mayroong dugo. Sapagkat ang dugo ang magtatakip pansamantala ng kasalanan ng tao. And ultimately, ang dugo ni Kristo ang nagpatawad ng ating mga kasalanan at pinatawad na tayo ng ating Panginoon. At ito rin ang dahilan kung bakit pag-introduce ng sacrificial system
during the ceremonial laws and sacrificial laws ay mahigpit na inihabilin ang paghandog ng dugo sa ibabaw ng dambana. Sapagkat maliwanag po, without the shedding of blood, there is no forgiveness. You need to keep in mind that the Old Testament is but a shadow and the New Testament is the reality. Maliwanag po yan. Sabi po ng Hebrews 10:1, ang Old Testament ay shadow. Sabi po ng Colossians 2:16 to 17, ang New Testament po ang reality. Kaya yung nababasa natin sa New Testament, ito po ang katuparan, ito po ang reality nung mga inihula sa Old Testament. Ephesians chapter 1 verse 7, the Apostle Paul writes, in Him, meaning in Christ, in Him we have redemption. How? Through His blood. See, the importance of the shedding of blood. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Maliwanag po sa verse na ito, ang forgiveness po, mga kapatid, ay grasya. Ang word na grace, ang Greek word ay charis, gift. In other words, maintindihan natin that forgiveness is not something that we earn by what we do. Forgiveness is something bestowed upon us, given to us freely. Kaya nga, charis, meaning grace. Kaya ang pagpapatawad po ay God's grace. Paul said, the riches of God's grace, ang yaman ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Mapapansin nyo rin po rito ang dalawang malaking salita, redemption and forgiveness. Nilinaw ni Apostle Paul na ang redemption and forgiveness are synonymous. Ibig sabihin, pwede nyo po yung gamitin interchangeably. Because redemption means forgiveness and forgiveness means redemption. How do we know that for sure? Now look at the verse. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So what is redemption? Forgiveness of sins. What is forgiveness of sins? Redemption. And how can it be received? Through the blood. Kaya ang basis of forgiveness is the shedding of blood. Number one, the basis. And it is very important to understand the basis of forgiveness is the shedding of blood. Can you say amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. So what is the basis? The shedding of blood. Number two, let's talk about the extent of forgiveness. The extent. Ang ibig sabihin, ang hangganan. Ano ang hangganan ng kapatawaran? Pag sinabi niyong hangganan, ano ang sinasakop? Ano ang sinasaklaw ng kapatawaran? Kasi kailangan maintindihan po natin, mga kapatid, na ang redemption and forgiveness are synonymous. Kaya pag nabasa nyo sa Bible, redemption, anong ibig sabihin? Forgiveness. Pag nabasa nyo sa Bible, forgiveness, anong ibig sabihin? Redemption. Redemption and forgiveness are synonymous. Can you say amen? Very important. Please remember that. I will show you the verse. Hebrews chapter 9, verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all. How did He do that? By His own blood. And what did He obtain by doing that? Having obtained what? Eternal redemption. Si Jesus po ang ating high priest in the order of Melchizedek. Doon po sa heavenly sanctuary, pumasok si Jesus,
Dala niya ang kanyang sariling dugo at ito'y kanyang inihandog. At ang paghahandog ng sariling dugo, merong na-accomplish. Ang na-accomplish po ng paghahandog ng dugo ni Kristo ay walang hanggang katubusan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, walang hanggang katubusan, walang hanggang kapatawaran. Sapagkat ang ibig sabihin ng katubusan ay kapatawaran. Ang ibig sabihin ng kapatawaran ay katubusan. Everybody say the word redemption. Everybody say the word forgiveness. Please remember that forgiveness and redemption are synonymous. Ano ibig sabihin ng synonymous? Two different words but the same meaning. Kaya sa Bible, pwede pong redemption, pwedeng forgiveness. Ang sabi po sa Bible, eternal redemption. Ang Greek word na ginamit po dyan ay aion lutrosis. Aion meaning eternal. Lutrosis meaning payment. Put that together, eternal payment. Ang word na obtained ay past tense, di ba? Obtained. Hindi po will be obtained. Hindi po ma-obtain pa lang. Na-obtain na. Hindi po ma-obtain pa lang, na-obtain na. Sa Greek grammar po, ang word po na obtain ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, done already. Kasi po ang aorist tense, yan po yung simple past tense ng Greek grammar. Yung po yung word na eurisko, yung pong word na obtain, eurisko, meaning obtained, already obtained. Ano po yung na-obtain na? Yun po yung eternal redemption. Remember, pag sinabi niyong eternal redemption, it means eternal forgiveness. Pag sinabing eternal forgiveness, dahil nasa aorist tense, it simply means paid eternally. Bayad na ang ating mga kasalanan. Come on! Get happy! Clap your hands, all ye people! Come on, come on, come on! Praise God, praise God, praise God! Paid eternally. Anong ibig sabihin? Wala ka ng atraso sa harap ng Diyos. Wala ka ng utang sa harap ng Diyos. Hindi po siya nag-down payment. Nag-full payment si Jesus. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng down payment sa full payment? Pag down payment, meron ka pang monthly amortization. Tama? Monthly payment. Meron kang binabayaran. Meron kang obligasyon. Meron kang hinuhulugan. Pero pag full payment, meron kang OR. Official receipt. Ibig sabihin, kahit saan kayo makarating, bayad ka. Kaya nga pag nagbabayad ka, humingi ka ng resibo. Kahit kapirasong papel, kahit handwritten, huwag kang papayag na nagbigay ka na wala ka natanggap na patunay. Dahil ang dali lang sabihin, hindi ka pabayad. Di ba? Dali lang sabihin, hindi ka pabayad. Sa dami ng mga manloloko ngayon, dami ng mga manggaganso, ang dami ng mga mapanglamang, nagbayad ka na, tapos sasabihin, hindi pa pala. So saan ka pupunta? Tatakbo ka kung saan-saan. Wala kang patunay, talo ka. Pero kapag may kapirasong papel na nagsabi, bayad ka, kahit makarating ka sa Supreme Court, panalo ka. Ang resibo ng binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ang sugat ng kanyang kamay, ang sugat ng kanyang tagiliran, ang kanyang libingan, at ang patunay na nabayaran na po, ninisa niya na ang libingan, siya'y buhay, buhay, magpakailan-kailan pa man. He lives!
He lives forevermore. Shout amen. Kaya bayad na ang iyong mga kasalanan. Can you say amen? What does completely forgiven mean? Ano bang ibig sabihin, Bishop, ng completely forgiven? Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng down payment sa full payment? Ang ibig sabihin po ng completely forgiven ay completely redeemed, completely paid. Na, ang ibig sabihin po niyan ay ito. It means that all sins, past, present, and future, are forgiven by God. On what merit? Through the finished work of Christ. Where? On the cross. Now you understand why it is the main message. Because at the end of the day, ang pinakamahalaga sa lahat ay masiguro mo na pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa buhay na ito, pag namatay ka at hindi ka pupunta sa langit, lugi ka. Kaya ang pinakamahalagang turo sa Biblia ay kapatawaran, katubusan, kaligtasan, sapagkat sinisecure nito ang iyong buhay pagkatapos ng buhay na ito. Pansamantala lang ang buhay na ito. Pero ang susunod na buhay ay walang hanggan. And the shed blood of Jesus on the cross guaranteed eternal forgiveness. Complete forgiveness. Can you say amen? This forgiveness is total and absolute. Removing all guilt and penalty of sin. Restoring a right relationship with God. Mga kapatid, alam ko na hindi lahat ng simbahan ganyan ang turo. At ang ibang nanonood sa broadcast na ito, parang nakikita ko nagtataas ng kilay ang iba. Ang iba'y nagsasalubong ang kilay. At yung iba parang gusto nyo na mag-ahit ng kilay. Sapagkat hindi nyo matanggap na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Ang kaya nyo lang tanggapin, pinatawad na yung nakaraang kasalanan. Pinapatawad yung mga nagagawa mo ngayon. Pero yung hindi mo pa nagagawa, pinatawad na. Hindi pwede mangyari yan. Kailangan mo nang magawa bago mapatawad. Di gawin mo. Gawin mo bago ka mapatawad. Kaya lang malaki ang problema natin dyan. Sapagkat kung ang patawad na inaalok ng Diyos sa atin ay kapag sa tuwing tayo nagkakasala, tayo pinapatawad, ang tawag po dyan, mga kapatid, installment. Installment. Dinadahan-dahan lang ang patawad. Dahil natatakot ang Diyos na baka abusuhin ninyo. Kaya pag nagkasala ka, patatawarin ka. Pag nagkasala ka, patatawarin ka. So kailangan mo munang magkasala bago ka mapatawad. Gusto mong mapatawad, magkasala ka. Kailangan mo magkasala bago ka mapatawad. Kasi ang kala nila ng kasalanan ay yung ginagawa mo. Mali. Ikaw ay makasalanan na hindi ka pa nagkakasala. Dahil ang ating kasalanan ay minana natin kay Adan. Sabi sa Bible, sa Psalms 51:5, ikaw ay makasalanan na mula pa sa sinapupunan ng nanay mo. At sa loob ng tiyan ng nanay mo, ikaw ay makasalanan na, sinful at birth. Sinful by the time our mother conceived us. Minana natin ang kasalanan ni Adan. Ang pinatawad ng Diyos na kasalanan at siniguradong pinatawad ng lahat ay hindi lang yung kasalanang nagagawa mo o magagawa mo. Ang kasalanang siniguradong pinatawad sa kabuuan
ay ang kasalanang minana natin kay Adan. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil minana po natin yung sin nature ni Adam, pumasok sa ating lumang pagkatao, kaya tayo po'y namumuhay bilang makasalanan. Si Kristo ang ikalawang Adan, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng unang Adan. Tayo'y pinatawad na ng Diyos. Give Him praise. Praise God. Colossians chapter 2 verse 13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature. Yun yung minana natin kay Adan, yung sinful nature. God made you alive with Christ. What's the next line? God forgave us all our sins. Anong parte dyan ang hindi mo maintindihan? Inuulit ko po. He forgave us all our sins. Yung forgave, past tense. Pinatawad na, hindi pa. Na mahina ang sagot niyo sa malakas na tanong. Pinatawad na, hindi pa. Kasi po, English forgave, meaning past tense, done. Ang present tense niyan, forgive. Ang future, will forgive. Hindi naman forgive. Hindi naman will forgive. Ang nakasulat ay forgave. Sa Greek grammar, aorist tense, meaning past tense, done already. At isa sa pinakamahalagang makikita po natin, ang word na forgave, dito ang Greek word charizomai. Ang charizomai, ang root word charis. Ang meaning ng charis, gift. Sa makatwid, ang regalo ay kapatawaran at ang kapatawaran ay regalo. Ang kapatawaran po ba'y premyo? Tinatanong ko kayo, ang kapatawaran po ba'y premyo? Hindi. Ang kapatawaran ay? Ang regalo po ba binabayaran? Ang regalo po ba pinagtatrabahuhan? Sa makatwid, kung ikaw ay nabigyan ng regalo, ito'y ibinigay sa iyo, walang bayad. May nagbayad na iba. Mayroon taong bumili ng regalo, ibinigay sa iyo. Sinong nagbayad? Yung nagbigay ng regalo. Ikaw bang tumanggap ay magbabayad? Hindi. Ang kapatawaran, charizomai, charis, regalo. Kaya yung kapatawaran hindi ho premyo. Pero ang turo sa atin ng reliyon, premyo. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, mapapatawad ka. Pag ginawa mo to, ginawa mo to, ginawa mo to, napatawad ka, ang kapatawaran ay premyo o regalo? Premyo. Lumalabas na kaya mo nakuha yung patawad dahil sa mga ginawa mo. Pero kung ikaw ay napatawad dahil sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kapatawaran ay hindi ho premyo. Ito'y regalo ng Diyos sa sino mang sumampalataya kay Kristo. Amen. Forgave. Pinatawad na, hindi pa. Ilang kasalanan ang pinatawad? Lahat. Ang susunod na salita, all. Ang Greek word panta, it means all. All is not some. All is not many. Pag sinabi niyong some, yan po yung past sins. He forgave some of our sins. Yung nakaraan lang ang pinatawad. Kung nakalagay dyan, He forgave us many of our sins. Ang pinatawad po dyan, past and present. Hindi naman ho malabong ating mata, hindi naman tayo bulag. Hindi rin naman ho siguro tayo mangmang at di natin maintindihan yung diferensya ng all sa some at sa many. Iba ba ang all, some, and many? Iba. Dahil pag di mo alam ang pagkakaiba ng all, some, and many, hindi mo talaga alam. Pero magkaiba ba ang all, some, and many? Ilan ang kasalanan pinatawad? Some, many,
or all? Pag sinabing all, past, present, and future. Because if it is not all, it is not all at all. Kaya maliwanag sa Bible, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Yung extent, yung saklaw ng forgiveness ay eternal. Amen. Yan ang nagawa ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now you understand kung bakit ina-attack ito ng religion, itong one message na ito, the finished work of Christ. Ito rin ang dahilan kung bakit lumalabas ang kung ano-anong mga turo, kung ano-anong mga turo ang lumalabas ngayon. Yan po ay distraction ng kaaway. At marami po sa mga simbahan ngayon, sa halip na mag-focus tayo, i-preach ang message of grace through the finished work of Jesus Christ, abalang-abala kayong sumangga at sumalag sa mga maling turo, sapagkat nababagabag kayo sa maraming maling turo. Huwag kayong mabagabag, sapagkat nakahula sa Biblia, sa huling panahon, lalaganap ang mga bulaang turo, mga bulaang mangaral, mga bulaang pastor at mga bulaang tagapagturo. Huwag kayong magulumihanan. Palatandaan po yan. Malapit nang babalik ang ating Panginoon at kanyang babalikan ang kanyang simbahan na naniniwala sa dalisay na ebanghelyo. Can you say amen? Sabi nila, nababagabag ang iba. Ako hindi. Sapagkat ito ang aking paniniwala, ang mga tunay na anak ng Diyos hindi maililigaw ng kaaway. Guaranteed sa Bible, walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Jesus. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Dalawang kamay ang may hawak sa atin. Hawak na tayo ni Jesus, hawak tayo ng Ama. Kaya ipayapa mong yung isip, hindi ka kayang agawin ng mga bulaang turo, mga bulaang mangaral, mga bulaang relihiyon. You are safe in the hands of God. Shout amen. Malakas sa palakpak para kay Lord. Praise God. Praise God. Tandaan po ninyo mga kapatid, kapag ang drum ay maingay, walang laman. Maingay na maingay ang maraming mga bulaan sa Facebook and social media. At ang ibang mga simbahan at ibang mga pastor ay sumasayaw sa tunog ng drum na walang laman. Let it go. Hayaan nyo lang sila. After all, this is a free society. Kung may magtatayo nga ng simbahan dito, sasambahin si Satanas, hindi nyo mapipigilan. Kung may magtatayo rito, sasambahin ang kanyang sarili, hindi nyo mapipigilan. Malaya ang lipunan na ito. Pero hindi rin naman tayo pwedeng pigilan. Sambahin ang ating tunay na Diyos. Ipangaral ang mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Amen. It's either we accept the simplicity of this verse, Colossians 2:13, or we allow religion to complicate it, making us believe that we are not yet forgiven, either partly forgiven, or the worst is cannot be forgiven. But that is a religious lie. The truth is this: God forgave us all our sins. How many of our sins God forgave? Come on, I cannot hear you. How many sins? All. All means all. Can you say amen? Amen. The extent of forgiveness is eternal, past, present, and future. Number 3, the results of forgiveness. Sa Bible, maraming naging resulta ang kapatawaran na bigay ng Diyos sa atin. But for the sake of time, I will give you 3 sure results of God's forgiveness. Number 1, reconciliation. Dahil po sa patawad na ibinigay ng Diyos, nagkaroon po ng reconciliation, together again. Ang Diyos at ang tao naghiwalay dahil sa kasalanan.
Kung inalis ng kasalanan, naturally nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon po ng separation because of sin. And sin was already dealt with on the cross, the finished work of Jesus. So the natural result is, dapat meron ng reconciliation. Colossians chapter 1, verse 21 and 22. The Apostle Paul writes, once you were alienated from God, alienated meaning separated. Once you were alienated or separated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Yung evil behavior natin, resulta po yan ng fall of Adam. Because of Adam's sin, naging sinners tayo. Hindi ho tayo naging sinner because we do sin. We do sin because we are already sinners. And what made us sinners is Adam. Because of the fall of Adam, we become evil doers from the inside and outside. Now look at verse 22. But, contrasting conjunction, but, now, He has reconciled you. He has reconciled you. Reconcile na, hindi pa. Past tense. Reconciled you by Christ's physical body through death. Yan po ba yung finished work? Yes. Through the finished work of Jesus, we have been reconciled. Reconcile na, hindi pa. Sa mga kapatid, wala pong relihiyon o pastor o obispo na pwedeng magpalapit sa atin sa Diyos. Ang gumawa niyan ay si Jesucristo sa kanyang tinapos na gawa. Inilapit tayo sa Diyos. Si Jesus ang ating tagapagligtas. To present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Number 1, reconciliation. Number 2, transformation. Ang pangalawang resulta ng forgiveness ay merong tunay na pagbabago. Forgiveness is not a reward for life change. Rather, it is a result of your forgiveness. Hindi ka ho pinatawad ng Diyos dahil nagbago ka. Pinatawad ka ng Diyos, kaya ka nagbago. Nauna yung pagpapatawad kaysa pagbabago. Pero ang turo sa atin ng reliyon, magbago ka muna at saka ka patatawarin. Kaya ang mga tao pilit na nagbabago. Hindi naman niya kayang magbago sapagkat hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang sabi sa Bible, forgiveness is a result of the finished work of Jesus. And life change is a result of forgiveness. Can you say amen? John chapter 8 verse 10 to 11. Ang storya po nito, yung babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid. I'm sure many of you are familiar with the story. He said to her, Jesus was talking to the woman, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you." What's the next line? "Go and sin no more." Kailan sinabing go and sin no more? Nung sinabi munang no condemnation. Ang no condemnation, meaning forgiveness, yun ang nagresulta ng go and sin no more. Ang pagbabago ng buhay ay resulta ng pagpapatawad. Kaya pinatawad ka muna, at nung pinatawad ka, yung pagpapatawad nagdala ng pagbabago. Can you say amen? Remember, napakahalaga na maisip po natin ang malaking katotohanan po na yan, na tayo ay pinatawad dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Regalong ibinigay sa atin. Nung matanggap natin yung regalo, ang regalo na yan ang nagbago ng ating buhay. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God.
Of course, I know that some of you are watching this broadcast, hindi nyo po yan matanggap. Bumabara yan sa lalamunan po ninyo. Sapagkat iniisip po ninyo that some would argue that complete forgiveness will just make people sin more. Nothing could be farther from the truth. Sabi nila, pagka pinatawad ng lahat ng kasalanan, lalakas eka ang loob ng tao, magkasala. Dahil pinatawad na pala eka ang lahat ng kasalanan. Mali po yun. Kasi hindi naman hulang tayo pinatawad. Binago din tayo. Kung pinatawad ka at hindi ka binago, malamang ganun nga ang mangyari. Naabusuhin mong pinatawad ka, dahil pinatawad ka na pala eka, magkasala ka ng magkasala. Tanggapin ko yung argumento na yon kung hindi ka binago. Hindi ka lang naman pinatawad. Binago ka ng Panginoon. Now look at the scripture. 2 Corinthians 5:17. When someone becomes a Christian, he becomes a brand new person. Where? Come on, tell me where? Inside. He is not the same anymore. What happened next? A new life has begun. Hindi ka lang pinatawad, binago ka ng Panginoon. The things you used to do, you do it no more. Kaya sa religion, maraming bawal. Sa full grace, mga kapatid, hindi ka binabawalan. Nagbabago ang iyong buhay. Ayaw mo na ng pusali ng kasalanan sapagkat nag-i-enjoy ka sa dalisay na tubig na bigay ng Panginoon, buhay na pinagpala, buhay na pinaburan, buhay na binago dahil sa grasya ng Panginoon. Kung may choice kayo, pusali o malinis na batis. Sa makatwid may pagpipilian. Pero kung walang pagpipilian, pagtsatsagaan mo na ang pusali. Yan ang ginagawa ng mga tao, naglulublob sa pusali ng kasalanan. Pero kapag tinanggap mo na ang grasya ng kapatawaran, mayroon na pong batis. Sariwang tubig ng kapatawarang bigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang sino mang uminom ng tubig mula sa balon na ito ay muling mauuhaw. Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Si Jesus ang tubig ng buhay. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Si Jesus ang ilaw ng buhay. Sabi ni Jesus, ang sino mang lumakad sa akin, hindi na lalakad sa kadiliman kailanpaman. Bago ka na, binago ka ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. You are a new person. Amen? Ephesians chapter 4 verse 24. To put on the new self, referring to your born again spirit, created to be like God in true righteousness and holiness. Your born-again spirit is like God. In what sense? In true righteousness and holiness. Your born-again spirit is like God. Katulad ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Sabi ng iba, aabusuhin ang grasya. Hindi po. Hindi po. Kasi hindi ho yan ang katangian ng tunay na pinatawad. Hindi ho yan ang katangian ng tunay na born again. Aabusuhin ang pagkakasala. Hindi ho yan ang karakteristik ng tunay na ipinanganak na muli ng kanyang born again spirit ay katulad ng Diyos sa kabanalan at katuwiran. Bisap, sa totoong buhay, real talk lang, Bisap, real talk. Merong mga nangaabuso ng biyaya. Sapagkat kanila dahil sa grasya, namumuhay sila sa pagkakasala. Now, real talk, aaminin ko sa inyo, meron. Pero hindi po yan mga tunay na Kristiyano. Hindi ho lahat ng kumikislap ay ginto. Merong tao, merong tau-tauhan. Merong bahay, merong bahay-bahayan. Pwedeng sabihin siya'y Kristiyano, pero Kristyanuhan lang. Religion lang ba? Nanay niya'y Kristiyano, akala niya Kristiyano na rin siya. Dahil ang lolo niya Kristiyano, akala niya Kristiyano na rin siya. Hindi ho namamana ang pagka-Kristiyano. It is a personal relationship with God. Kaya hindi ko mo nag-a-attend sa Christian church, Christian na rin siya. Hindi ko mo pumasok sa garahe, kotse.
Walang kotse, pumapasok sa garahe. Pero hindi lahat ng nasa garahe ay kotse. Meron ding kotsehan. Hindi ho lahat ay totoo. Bisap, sino yung hindi totoo? Ipakita ko sa inyo. Jude, verse 4. For certain men, whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. They are godless men. What kind of men? Christian or non-Christian? Non-Christian, godless men who change the grace of our God into what? A license for immorality, and deny Jesus Christ, our Lord and Sovereign and Lord. Mga kapatid, sino ang grasya ng Diyos ginagawang license to sin? Sinong gumagawa niyan? Godless men. Christians or non-Christians? Kaya yung iba, napagkamalan lang Kristiyano. Kasi kasama nahalo. Sila yung nakakapagpalito. Sila yung panggulo. Talagang nilalagay po yan ang kaaway sa gitna ng marami para malito ang mga tao. Tingnan nyo po sa New Living Translation. Mas graphic at mas malinaw ang sali ng NLT. I say this because some ungodly people. What kind of people? I cannot hear you. What kind of people? Ungodly people have wormed their way into your churches. Saan matatagpuan ng ungodly people? Churches, local churches. Hindi ka nagugulat kung ungodly people makita mo sa sabungan, makita mo sa nightclub, makita mo po sa sugalan, makita mo po sa gawain ng kamunduhan. Hindi ka na magugulat. Sapagkat pangkaraniwan na sa kanila na dito matagpuan. Tama po ba? You are not surprised. Pero sabi po ni Jude, hindi mo sila makikita sa mga gawain ng kasalanan. Where can you find the ungodly people? Into your churches. Saying, ito yung mga nagsasabi, yung mga ungodly people, that God's marvelous grace allows us to live what kind of lives? Immoral lives. The condemnation of such people, what kind of people? Ungodly people, was recorded long ago. For they, the ungodly people, have denied our Master and Lord, Jesus Christ. Sa mga kapatid, ang mga nangaabuso ng grasya ay hindi po mga Kristiyano. Ang mga nangaabuso ng grasya ay ang mga ungodly people. Kasi ang katangian ng forgiveness, transformation, na bago ang iyong buhay. Can you say amen? So number 1, reconciliation. Number 2, transformation. Number 3, jubilation. Isa sa bunga ng forgiveness ay merong kasiyahan. Jubilation. Now look at the verse. Romans chapter 4 verse 7 to 8. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. The word blessed, ang Greek word ay makarios. Makarios meaning very happy, jubilantly happy. Masaya. Oh happy day, since Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray. Oh happy day, since Jesus washed my sins away. Meron pong labis na kasiyahan kapag alam mo, pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Amen. Masaya po ba kapag walang binabayaran buwan-buwan? Sapagkat alam mo, meron ng full payment. Amen. Let's see them again. Number 1, reconciliation. Number 2, transformation. Number 3, jubilation. Ano po yung tatlo na ito? Results ng forgiveness. Now, let me close.
Number one, the basis of forgiveness, the shedding of blood. Number two, the extent of forgiveness, eternal. Number three, the results of forgiveness, reconciliation, transformation, and jubilation. Now, ngayong alam mo na ito. Number four, the response to forgiveness. Now that you understand the basis, the extent, and the results of forgiveness, the question is, how do you respond? You should respond. There should be a response. Hindi pwedeng wala. Remember, ang sabi sa atin ng physics, in every action, there is an opposite or equal reaction. Pag may apply na action, mayroong reaction. May kasabihan nga ang mga Tagalog, kahit ang kahoy na basa, pagka nilagay mo sa apoy, masusunog. Basa yan, ha? Lalo na yung tuyo. Yung tuyo, mapatid, malayo pa sa apoy, lumiliyab na. Pero kahit basa, pag nilagay mo sa apoy, nasusunog. Pag umawa ka sa kuryente, mag-ground ka. Bakit? Reaksyon. Kasi may aksyon na pumapasok. Kahit si Pepeng kuryente, makukuryente. Naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Mantak mong pumasok sa iyo, ang grasya ng Diyos, wala lang. Labo naman ang relihiyon nyo. Pag tinanggap mo ang grasya ng Diyos, hindi ka na katulad ng dati. Mayroong response, mayroong reply, mayroong reaction. Let me give you the life application. Ito po yung response. Number one, always be thankful for your forgiveness. Kailan ang huling panahon nagpasalamat ka sa Diyos na pinatawad na lahat ng iyong kasalanan? Papasalamat ka sa pagkain. Papasalamat ka sa bagong bahay. Papasalamat ka sa bagong sasakyan. Papasalamat ka sa bagong mong asawa. Marami kang pinapasalamatan sa Diyos. Pero tinatanong ko, kailan yung huling panahon na sinabi mo, Lord, salamat, pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan. Luma ang aking damit, luma ang aking sapatos, luma ang sasakyan ko at luma ang aking bahay. Pero bago na ang aking pagkatao, hindi na ako katulad ng dati. Salamat sa iyong kapatawaran. Say amen. By actively showing our thankfulness, we honor the gift of forgiveness and allow it to positively influence our daily interactions and spiritual practices. Number two, show how His forgiveness has changed you. Ipakita mo kung paano ka binago ng pagpapatawad ng Diyos. One of the surest changes that forgiveness has made in you is that you have become a generous person. Sigurado yan. Pag natanggap mo yung generous forgiveness, na-transform ka into become a generous person. Hindi ka na kuripot. Bago ka na born again, kuripot ka. Pag na-born again ka na, nawawala na po yung spirito ng kuripot. Dati possess ka ng spirito ng kuripot. Now you become born again, you become generous. O bisap, nasa Bible pa yan, of course. Naalala niyo po istorya po ni Zacchaeus at ni Mary. Na matanggap po nilang forgiveness, they became generous. Naalala niyo po si Mary, nung matanggap niya yung forgiveness, siya po'y very generous sa kanyang service kay Jesus. Hinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang luha. Pinunasan ng kanyang buhok. Hinalikang paulit-ulit at binuhusan ito ng
pinakamahal na pabango. Ang presyo ng pabango, 1 taong sweldo. Walang panghihinayang. Kasi binago ang kanyang puso ng pagpapatawad. Naging generous po siya. Kaya kung naiintindihan mo yung pagpapatawad ng Diyos, you become generous. Remember, the Bible says, forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. Sa Tagalog, ang pinatawad ng kaunti, konti magmahal. Ang pinatawad ng malaki, malaki ko magmahal. Sa bagong salin, ang pinatawad ng konti, konti ko magbigay. Ang pinatawad ng malaki, malaki ko magbigay. Yung iyong pagbibigay na serbisyo, pagbibigay sa Panginoon ay refleksyon ng iyong understanding of the richness and the greatness of God's forgiveness bestowed upon you. Naalala niyo si Zacchaeus? Nang siya po'y pinatawad sa kanyang kasalanan, ang sabi niya, half of my possessions I will give to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Became a generous man. Yan ang tunay na pagbabago na nagaganap sa buhay ng taong pinatawad. Are you forgiven? You are a generous person. Can you say amen? Number 3, forgive others as the Lord forgave you. Magpatawad, katulad ng pinatawad ka rin naman ng Panginoon. As we recognize the depth of God's mercy towards us, we are transformed to become more forgiving people ourselves. Naging mapagpatawad ka na sapagkat pinatawad ka rin ng Diyos. Alam mo na malaki ang atraso mo sa Diyos, pero pinatawad ka. Patawarin mo rin ang mga taong nagkasala sa iyo. Tulad na sinasabi po sa Colossians 3:13, forgive as the Lord forgave you. Number 4, see yourself forgiven and changed. Napakahalagang makita mo sarili mong pinatawad na at binago. Why we say so? Listen to this. Seeing ourselves as forgiven and changed allows us to live with a renewed sense of purpose and freedom. It empowers us to embrace our new identity and to live out the transformative work of grace in our daily lives. Ganyan ang nagagawa ng grasya ng pagpapatawad na bago ka. So ipakita mo sa mundo na hindi ka nakatulad ng dati. Ikaw ay bago ng nilalang. Number 5, celebrate your forgiveness and be happy. Natatandaan niyo po mabatid, yung Luke chapter 15, yun pong the return of the prodigal. Yung alibugang anak na bumalik. Remember that story? Do you know the story? Anong nangyari nang bumalik ang prodigal son? Nagkaroon ng celebration, nagkaroon ng party. Celebrate your forgiveness. Magdiwang ka at magsaya. Kung wala kang naiisip para magsaya, magsaya ka. At pag tinanong ka, bakit ang saya-saya mo? Dahil pinatawad na ako ng Panginoon sa lahat ng aking kasalanan. I am happy! Shout amen! Amen! Sino sa kwento ng prodigal son ang nagngingit-ngit sa galit? Si kuya. Si kuya ang galit na galit. Alam niyo kung sino si kuya? Yan ay si relihiyon. Galit na galit ang relihiyon. Kapag masayang masaya ka, pinupuna ka, kinukutsa ka, binabas ka, wala ka namang ginagawang masama.
Sinasabi mo lang sa mundo, pinost mo lang naman na kay Kristo, ako'y pinatawad na. Kay Kristo, ako'y pinagpala na. Kay Kristo, I am blessed and highly favored. Bumili ka ng ice cream. Ubusin mo. At pag tinanong ka, ba't kakain ka ng kain ng ice cream? Pinatawad na ako ng Panginoon. Bumili ka ng plane ticket. Mag-abroad ka. O pumunta ka sa Cebu. Sa Bohol. Boracay. Mag-picture ka. Pag sinasabi ka, bakit ka nagsasaya ka? Sabi mo, pinatawad na ako ng Panginoon. Shout, amen. Praise God. Bumili ka ng bagong relos. Isuot mo. At ba't may bago kang relos? Pinatawad na ako ng Panginoon. Bakit? Marami kang may isip na pwede mong i-celebrate na anumang dahilan. Pero wag nating i-miss ang pagkakataon na magdiwang tayo. Heaven will be our final home. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Come on, give Him praise. Are you happy? Give Him praise. Are you happy? Praise God. Celebrate! Celebrate! Bumili ka ng bagong damit. Isuot mo. At sinabi pa, dahil ka may bago kang damit, pinatawad na ako ng Panginoon. Kumanta ka. I-post mo sa TikTok. Sumayaw ka. Pwede ka sumasayaw ka. Pinatawad na ako ng Panginoon. I am happy. I am singing. I am dancing because I am forgiven. Are you happy? Are you happy? Malakas sa palakpak para kay Lord. Praise God. Last verse, Luke 15:7. I tell you, Jesus said, that in the same way, there will be more rejoicing where? In heaven, over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Alam nyo, pagkatapos ng broadcast, ang saya-saya ko. Pagod ako maghapon, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m. Then may broadcast tayo ng 8 p.m., probably matapos ng 10 p.m. Pagkatapos siya, magkukwentuhan pa kami ni Pastora Joe. 10 to 12. And we're very happy. Sapagkat alam ko, pagkatapos ng broadcast, mayroon naman nakakilala sa Panginoon. Mayroon na namang naligtas. Happy, 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 happy. Shout amen. Bakit masayang-masaya tayo? Sapagkat marami na ang naliliwanagan sa mensahe ng biyaya. Palakpakan natin malakas si Lord. Amen. Amen. Praise God. Now that we know all this, we know the basis, we know the extent, we know the result, how do we respond? Let's read them all together. You see, basahin natin malakas, sabay-sabay. Ito po yung life application. Hey, ito po yung response to forgiveness. Ready? Let's read them out loud. Malakas, ha? Ready? Sit up straight. Fasten your seatbelt. At doon sa mga nanonood sa broadcast, pakibasa nyo rin po ito ng malakas. Ready? Number 1. Medyo mahina ang basa ninyo. Bigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Mas malakas pa dyan. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Always be thankful for your forgiveness. Show how His forgiveness has changed you. Forgive others
as the Lord forgave you. See yourself forgiven and changed. Celebrate your forgiveness and be happy. The big idea is, in Christ, I am completely forgiven. Are you in Christ? You are not just forgiven. You are completely forgiven.